Bago ang lahat, papaalala ko lang yung 10K ni Cayetano, baka nakakalimot na. Noong 2021 or 2022 season, nagkaroon kasi ng discussion doon kung dapat bang ibaba ang game per team sa regular season ng 65 games na lang. Ang nagiging problema kasi nai-injured yung mga players. Nakita kasi yun ng 2021 season na kahit hindi 82 games, marami na injured dahil sa schedule. Ang isang analyst or former player ang against na ibaba sa 65 games yung regular season per team ay si Richard Jefferson dahil mame-mess up ang record sa NBA history. Yung era ngayon, sabi nga nila soft or malambot, pero ito kasi yung most skilled, sabi naman ng iba. Meron din kasi mga nabagong rule. Ang ginawa na lang, naging 65 games ang minimum requirements para sa mga players bago sila makakuha ng award. Marami kasing NBA record ang imposibleng ma-break. Kahit pa ngayon, maraming unicorn, alien at android na player. Ito yung mga record na imposibleng ma-break sa NBA na ginawa lang ng isang player. Ito yung isa, pinakamataas na average sa isang season. 50 points at 25 rebounds per game, si Wilt Chamberlain noong 1962. Sa season din na yun, naitala ni Wilt yung 100 points. Umiscore din siya sa season na yun ng 78 at yung 73. Yung 73 points ang natapatan niya yun ni Luka. Yung 100 points, marami na kasing tumatarget nun. Bago pa umiscore si Luka ng 73 points, nag-post na kasi si DeMar DeRozan na merong makakagawa ng 100 points bago matapos yung season. Since 2010, ang season na walang nakascore ng at least 60 points, 2012, 2013 at 2015. Ang tanging nakakascore ng multiple 60 points si Kobe. Ito yung 2010 pababa until 2000. Mula 1999, ang average ng mga teams sa overall to 91 points per game. Noong naman 2023, nasa 114. Ngayong season, ang number 1 scoring team ay Pacers at Bucks. Meron silang 124 points per game. Nung naka 81 points si Kobe noong 2006, ang sinabi kasi noon, ayaw i-break ni Kobe ang record ni Wilt dahil merong mga record na dapat magstay pa rin. Sabi naman ni Damian Lillard, isa siya sa mga player na kayang i-break ang record ni Kobe na 81 points. Pinangalanan niya pa yung iba na makakagawa nun, si Luka, Booker, Giannis, Jokic at Ja Morant. Binanggit din ni Damian Lillard si Steph dahil nga sa 3-point shooting. Kailangan ni Steph ng 33 3-point shot bago siya magkaroon ng 99 points at isang free throw na din para magkaroon siya ng 100. Yung isang depensa na pwedeng pumigil sa isang player para maka 100 points siya, zone defense. Kaya nga binanggit ni Damian Lillard si Steph dahil sa 3-point area. Nakaban kasi yung zone defense until 2002. Ang common kasing paniniwala dahil sa zone defense, dumami yung 3-point shooting ng mga players ngayon. Hindi ka kasi masyadong makakapasok sa loob ng lane, pero na-adjust na kasi yun at mas nagagamit na sa mga 3-point shooter. Bago ma-break ang record ni Wilt na 100 points, ang player ay kailangang umiscore ng tig 25 points kada quarter or meron siyang 50 points sa kada half. Noon, wala pang option ng mga players sa panahon ni Wilt, kundi 2 points at free throws. Ngayon, 3 na, kasama na sa 3-point area. Ang tanging active player ngayon na nakascore ng 51 points sa isang half ay si Devin Booker versus sa Boston Celtics yun. Ito yung umiscore siya na mahigit 70 points. Unbreakable pa rin ang 100 points ni Wilt na kung titingnan sa game ngayon, marami naman pwedeng sumubok. Ito lang siguro yung record na walang susubok na i-break. Yung 50 points per game ni Wilt sa isang season. Sabihin natin merong player na nakakascore ng at least 50 or more points pero nasa 10 games lang. Meron siyang nasa 50 points per game o higit pa. Pero dati kailangan kasi ng at least 50 games bago talaga maitala yung stats. Ang sinasabi kasi ngayon, madaling makascore ng 30, 40, 50, 60, 70 points ngayong era. Pero yung 50 points average ni Wilt, nilaro niya yon ng 80 games na merong 48.5 minutes per game na sobra pa siya sa 48 minutes sa isang buong NBA game. Bago ma-break ang record na yon, kailangan maglaro ng isang player ng 48 minutes sa loob ng at least 65 games na meron siyang back-to-back games at i-score siya ng above 45 or more points sa mahigit 65 games.
Yung 100 points, merong 82 times na pwedeng subukan ng player. Yung 50 points per game, kailangan i-maintain niya yon ng at least 50 games para maging record. Sa season din na yun, nakapagtala si Wilt ng unbreakable record pa na 30 points or more sa loob ng 65 games. Ang nakalapit lang sa record na yon na halos kalahati si James Harden. Meron siya noong 32 consecutive 30 or more points. Si Joel Embiid naman ang active player ngayon na nasa streak din. Meron siyang 22 games na merong 30 or more points. Bago pa siya makalapit dito kay Wilt, kailangan pa ni Embiid ng 43 games na umiscore siya ng mahigit 30 points. Ang Sixers din meron na lang 39 games. Ang hawak na record ni Wilt 5. Ang 100 points, 50 points average, 55 rebounds, consecutive 30 points, kasama din siya sa 33 games winning streak ng Lakers dati. Sa 5 record na yan, yung 50 point game average nitong si Wilt ang walang susubok na player dahil bago niya makuha yon or bago niya ma-break yon, siguradong utas na siya bago matapos yung season.